Guys, good afternoon kasi hapon na dito sa amin. Good afternoon sa inyong lahat. At today's with you ay may ikwento ko lang po kung ano ang nangyari sa akin kahapon. Alam niyo guys, kahapon kinalmot ako ng aking alagang aso na si Zoe. Shih Tzu po. Ngayon kasi alam niyo guys kung bakit. Kasi kahapon parang hindi ko siya nabigyan ng pansin, parang ini-ignore ko lang siya, nang lumalapit siya sa akin pero hindi ko siya pinapansin kasi nanonood ako guys ng TV, nandun ako sa sala, nakahiga-higa, nanonood ako ng TV habang humahawak ako ng cellphone. So ngayon, yung paglapit niya sa akin, parang hindi ko siya napansin, ini-ignore ko siya, hindi ko siya kasi malapit na siya na sabi niya, ganun-ganun siya sa akin. Kasi malambing yan siya guys, malambing ang Shih Tzu ko. Ngayon, hindi ko siya pinansin. Ngayon ang nangyari, parang ginanyan niya ako ng kamay niya, yung kamay niya. Ang nangyari, sa right side ko, doon siya na ganun ng kamay niya. Natama yung bukol ko dito guys sa baba ng taenga ko. Ay ang bukol ko dito ay hindi siya yung matigas ang bukol, kundi yung soft tissue lang siya sa labas. Ay nangyari, natama yung ano niya, yung kamay niya doon sa sugat ko dito sa bukol ko dito sa ilalim ng tainga ko. So bali ano doon yung kanyang kuko. So naano siya guys, medyo na nagsugat siya ng medyo ganun lang siya ganun lang Pero kasi alam mo naman, syempre may dumugo siya. Ngayon, kinabahan ako. Sabi ko, Diyos ko, ba't na naman nangyari to? Sana inintindi ko naman siya, no? Sabi ko ganyan na kanina pa siya sa tabi ko, ginaano niya yung kamay na nga sabihin niya ay lula kasi ang tawagan sa akin na yung yung sinasabi ko sa kanya na lula mo ako, ganito, ganyan. Ngayon, ginaganyan niya ako. Hindi ko siya pinapansin kasi nga yung isip ko nandun sa TV na pinapanood ko nga Netflix at saka yung dito sa cellphone yung isip ko. Kaya napabayaan ko siya guys. Kaya parang siguro sabihin niya, ba't ako hindi pinapansin ito? No, kakalmutin na lang kita. Nung kinalmot niya ako, natama rin dito sa may bukol ko dito sa baba ng aking taenga. Soft tissues na bukol ba, malambot siya na bukol na dito sa ilalim ng tainga ko, pero hindi naman siya cancerous guys kasi napacheck ko na magpa-schedule lang ako na for operation naman. Doon siya tumama yung kamay ng aking alaga na si Zoe, na yung aking Shih Tzu. Dumugo siya kaya makinabahan ako tuloy. Sabi ko, ba't nangyari ito? Sana pinansin ko na lang yung aking alaga kasi parang kuminsan ganyan yan siya yung sa isang araw na yan, nangyari na hindi mo siya nabigyan ng pansin, na nilalambing mo siya, gumagawa siya talaga ng paraan na mapansin mo siya, pero gin-ignore ko siya noon guys, kaya siguro ginawa ng ganyan sa akin noon kahapon. So pagkatapos noon nahinto na yung pagbibleed ng aking sugat, ay nung pumunta kami sa hospital dito lang malapit sa amin, dito sa 13. Kasi magtanong ako doon na kung pwede ba ako magpa-injection o hindi. Kasi yung aso ko ay kumpleto naman sa vaccine at saka na anti-rabies din siya nung December lang din. Kasi expiration ng second anti-rabies na is December. So, kaano lang niya, ka-inject lang ng anti-rabies sa kanya. Ngayon, nagtanong ako, pero sabi ng doktor sa akin, sabi niya, ma'am, sabi niya ganyan, ang anti-rabies ay sa aso lang, sa hayop lang, siya lang nag-anti-rabies. Ikaw, wala. So, kailangan mo talaga, need mo talaga na magpa-inject ka ng anti-rabies. So, sabi ko, ganun ba, Dok? Sabi ko, sige. Sabi ko, takot ako sa injection. At mabutit sinama ko yung aking anak. Sabi ko, naksamahan mo ako kasi alam ko naman talaga na injectionan ako. Na kasi ang isip ko talaga, ang narinig ko rin talaga na kahit may anti-rabies yung aso, pero magpa-inject ka talaga na pag ikaw ay nakalmot o kinagat. Saan ganyan pa-injection na ako? Bali, pag dito pala part ng ulo, ikaw nakagat, guys, kailangan i-ereg ka.
no, i-erig ka na tao pag kinagat ka o kinalmot ka kasi malapit sa ulo. Ngayon, pag ereg, 4 na inject. 1, 2, tapos anti-tetano, tapos doon sa area na kinagat o kinalmot ng aso o pusa, di ba? Ngayon, di ganun guys, ngayon nga medyo may sinat-sinat pa ako. Siguro epekto ng anti-rabies na gamot. Ayun nga guys, tapos na nagpa-inject na ako ng ganito, ganyan. Injection na ako dito sa area kung saan ako kinalmot, at saka yung dito guys, tapos may anti-tetano ako. Tapos babalik pa ako ng 3 times, ang schedule ko ay 32 at saka 23 na ganon. Kailangan talaga magpa-inject tayo guys, kung kahit may anti-rabies man na yung aso nga nakagat sa atin, kailangan talaga na magpa-inject tayo na tao. Tsaka pag nasa private kasi na hospital guys, ang naalala ko dati kasi nung kinagat ako ng pusa, nasa private ako nagpunta kasi nung time ay linggo. So nagpunta ako sa private hospital. Alam mo guys, ang nagastos ko noon is 11,000 plus. Kasi gin-erig din ako noon. Ang nagkagat naman sa akin noon, pusa. Baliging kilo ako, sabos kung magkano ang kilo ko, yun din ang i-inject sa akin na anti-rabies. So, bali 6,000 yung binayaran ko. Erig lang yun Tapos, may 3 times pa nabalik ako na worth 1,100 per inject, 1,100. Ganon kamahal sa private hospital. So, ang ma-advise ko lang sa inyo guys, sa pag kinagat kayo ng aso or pusa, punta kayo sa malapit na public hospital or sa center natin, kung mayroon lang naman na available na anti-rabies. Pwede tayo makapagpa-inject sa center o hindi gani sa public hospital kasi medyo mura siya guys. Katulad kahapon, nagulat ako ay binayaran ko lang is 283 ang ereg at saka yung 3 times ko pa nabalik, 283 lang yung bayad namin. I-compare mo sa private na umapak ng 11,000. Mahal talaga siya guys pag sa private. So, ang gagawin natin pag may punta tayo ng center, kung may available lang doon na may anti-rabies na mayroon ang center natin, punta tayo sa center. O hindi gani, kung malapit tayo sa public hospital, ang ating bahay o lugar natin na malapit sa public hospital, punta tayo sa public hospital para makaminus gastos tayo. At saka para ma-injectionan tayo kasi napakadelikado guys na hindi tayo ma-injectionan pag kinagat tayo ng rabies ng aso. Pag kinagat tayo ng ating aso o pusa o sino man yung may-ari ng pusa o may-ari ng aso, kailangan talaga ma-injectionan tayo para safe tayo. Remember ko dati yung yung pusa, naapakan ko yan guys, kaya kinagat niya ako dito sa dulo ng paa ko. Malalim kaya guys yun, kaya parang may sinat din ako noon kaya takot ako, kaya talagang yung pa-injectionan ko doon kay linggo noon, sa private ako pumunta. Yun ang ginastos ko, 11,000 mahigit ang nagastos ko noon. Ang natanggap ko na paluwagan doon lang napunta guys, wala akong natikman, alam mo ba yun? Pero okay lang din yon kasi ang pera mahanap mo, pero kung ano mangyari sa iyo, 'di ba? Mahirap 'yon. Ang pera makikita natin. Kaya ang advice ko lang, pag malapit kayo sa center at may available lang naman doon na anti-rabies at saka malapit tayo sa mga public hospital, doon na lang tayo pupunta para makaminus gastos tayo. At para safe yung sarili natin pag kinagat tayo ng aso at pusa. At saka isa pa guys, pag inano ka pala pag in-erig ka pala, maraming bawal. Bawal ka sa manok, bawal ka sa itlog, bawal ka sa alak, bawal ka sa mga dilata, mga patis, mga ano na yan. Basta magkukos ng baka. Kasi, bakit bawal? Kasi baka ma-allergy ka, mamula yung katawan mo, delikado yun. Kasi once na-allergy ikaw, siyempre, nakakatakot din yun. Kasi, mamumula ang buong katawan mo. Kailangan, pag namula o na-allergy ka, kaagad pumunta ka sa malapit na hospital ninyo at saka magpa-check ka sa doktor, sa veterinary o sa doktor na para mabigyan ka ng gamot para sa allergy, para pantal-pantal, na hindi ka may mamamantal. Kaya iniiwasan ang binibigay nila ang bawal na mga pagkain na kung gin-erig ka. No.
Tsaka yung halimbawa man aso, yung nagkalmot o nagkagat sa iyo, may 14 days na kailangan bantayan mo yung aso, tingnan mo kung okay siya, tingnan mo yung galaw niya, tingnan mo kung malakas siyang kumain, hindi siya nanghihina, hindi siya restless, yung hindi siya, yung kung okay lang siya, na hindi siya, ano ba, yung palakad-lakad pa ganyan-ganyan, restless, sorry, sa English ata yan, restless, no? Kasi pag mga ganyan ang galawan niya, mahina kumain, parang matamlay siya, tapos restless siya, wala siyang inupuan, lakad yan ng lakad. Kailangan pala talaga yan, ipacheck mo rin sa veterinarian na doktor para ma-check nila bakit ganyan ang kilos ng aso. Kaya kailangan dalhin din natin siya sa veterinarian, masuri sila kung ano, bakit nagkaganon siya, kasi siyempre nakagatayo ng aso. Kaya kung within 14 days na yan, kung ganyan ang galawan niya, kailangan pala dalhin talaga natin yung ating aso sa veterinary para masuri kung bakit nagkaganyan siya. Kaya guys, kailangan pag nakagatayo ng aso o nakalmot, pusa man, aso, kailangan talaga magpa-inject tayo kahit may vaccine ang pusa natin at ang aso natin sa anti-rabies. Kailangan talaga magpa-injection tayo ng anti-rabies. Makalmot man o makagat tayo ng aso o pusa para safe tayo. Hindi walang mangyayari sa atin, guys. Kung tutusin, sa bawat barangay meron tayong center na lapit tayo sa center, baka malay mo may available silang anti-rabies sa malapit na public hospital sa atin, sa lugar natin, para magpa-inject tayo, para safe tayo at hindi walang mangyari sa atin. Ganun talaga guys, kailangan tandaan nyo yan, mag-ingat tayo. Ingatan natin ang ating sarili at saka mag-ingat tayo sa ating mga aso, sa mga pusa. Kailangan mag-ingat tayo, kung pwede ingat tayo na hindi tayo makagat o makalmot ng ating mga alaga o kanino mang aso yan o pusa. Diba guys? Kasi kahit na vaccine man o na anti-rabies man ang pusa o aso nga nakagat sa atin, talagang magpa-injection tayo ng anti-rabies. Hindi pwede na hindi. Diba guys? Kailangan tandaan nyo po yan guys, kasi para sa atin din na katawan yan, para mawalang mangyari sa atin at para safe tayo. Diba guys? Yan lang po mga guys. Yan lang po. Thank you so much sa inyo. Bago mag-end ang aking video guys, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the button bell para ma-update kayo lahat sa aking mga videos. Thank you guys. God bless you all.